Sa isang maliit na presentation room, isang narrator na si Charlie ang nagpapaliwanag sa kanyang audience tungkol sa pag-iral ng mga witch, masasamang nilalang na nakatuon sa pananakit ng mga bata sa buong mundo. Bukod dito, nagdesisyon ang presenter na ikwento ang kanyang buhay simula noong huling buwan ng 1968, noong isa pa lamang siyang batang nakatira sa Chicago. Noong bisperas ng Pasko, isang matinding aksidente ang nangyari sa kanilang pamilya habang bumibiyahe sa isang maniyabeng kalsada. Pagkatapos siyang masagip ng mga awtoridad, dinala si Charlie sa police station kung saan dumating ang kanyang lola na si Agatha para sunduin siya. Excited na tinanong ng bata kung pwede na ba silang umuwi, pero sinabi ng kanyang lola na mula ngayon, kailangan na niyang manirahan kasama siya. Kinabukasan, dumating ang bata sa lungsod ng Demopolis, kung saan tinulungan sila ni Reginald na ibaba ang kanilang mga bagahe mula sa sasakyan matapos silang ihatid. Maya-maya, ipinaliwanag ni Agatha na doon titira si Charlie sa dating kwarto ng kanyang ina, na ginamit nito noong bata pa siya. Habang lumilipas ang oras, sinubukan ng lola na pasayahin ang bata gamit ang kanyang espesyal na mga recipe at inanyayahan niya itong sumayaw habang nagpapatugtog ng kanyang music records. Pero walang naging reaksyon ang binata. Nang mapansin ni Agatha na hindi kumakain si Charlie, nagdesisyon siyang sabihin ang totoo at sinabi na kahit napakalaki ng pagkawala na naranasan niya, kailangan niyang maintindihan na may dahilan ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Pagkatapos ng mga salitang iyon, naging mas interactive ng kaunti ang bata at nagsimulang kumain ng cornbread na inihanda ng babae na natuwa dahil unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang apo. Kalaunan, nagulat si Charlie sa regalong ibinigay ng kanyang lola nang regaluhan siya nito ng isang pet mouse. Excited, agad pinangalanan ng binata ang bago niyang kaibigan na si Daisy. At habang lumilipas ang mga araw, palagi niyang nilalaro ang hayop kaya tuluyan nang nawala ang kanyang kalungkutan. Ngunit habang masayang nakikipaglaro si Agatha sa kanyang apo sa living room isang gabi, naging target siya ng isang masamang spell na ginawa ni Zelda, isang witch na lihim na nagmamasid sa kanila. Dahil dito, biglang inubo ng matindi ang babae at tumagal iyon ng ilang sandali. Isang araw, pumunta sina Agatha at Charlie sa neighborhood market para mamili. At matapos utusan si Raymond na kumuha ng mga gulay para sa kanya, tinulungan ng babae ang kanyang apo na pumili ng tamang klase ng pako para sa construction project nito dahil balak nitong gumawa ng bahay para sa kanyang daga. Habang naghahanap ng mga kailangan nilang gamit, biglang nagulat si Charlie nang makita si Zelda na nag-alok sa kanya ng candy. Maya-maya, inilabas ng babae ang isang ahas mula sa loob ng kanyang damit at inaya ang binata na lumapit para makita ito ng mabuti habang sinasabing sobrang bait daw ng hayop. Sa sandaling iyon, lumapit si Agatha sa hallway para tawagin ang kanyang apo. At nang muli niyang ibinalik ang tingin kay Zelda, napansin ni Charlie na bigla na itong nawala. Mabilis na tumakbo ang bata para sabihin sa kanyang lola ang kanyang nakita, pero sinabi ni Agatha na hintayin muna nilang makauwi sila. Kaya hinintay ni Charlie ang tamang oras para ikwento ang kanyang nakita sa koridor. At nang marinig ni Agatha ang kanyang kwento, agad niyang napagtanto na isang witch ang nakita ng binata. Dahil iniisip ni Charlie na niloloko lang siya ng kanyang lola, pinakiusapan niya itong tumigil na, pero ipinaliwanag ng babae na hindi ito biro. Inihayag ni Agatha na ang mga witch ang responsable sa pagsira ng buhay ng maraming bata sa loob ng napakaraming taon. At para mas maintindihan ito ng kanyang apo, nagdesisyon siyang ikwento kung paano niya unang nakita ang isa sa masasamang nilalang na iyon. Ikinwento niya na noong bata pa siya, palagi niyang kasama ang kanyang kaibigang si Alice. Ngunit isang araw, nilapitan ng isang witch ang batang babae at inalok ito ng candy bilang regalo. Kahit nag-aalala siya para sa kanyang kaibigan, hindi naging sapat ang tapang ni Agatha para lapitan ito at iligtas kaya umuwi siyang punong-puno ng guilt dahil sa kanyang ginawa. Ngunit kinabukasan, nalaman ng batang Agatha na ligtas palang nakauwi si Alice at maayos itong nakabalik sa bahay. Nang marinig iyon, tinanong ni Charlie kung nanatili bang normal si Alice matapos ang pangyayaring iyon, pero sumagot si Agatha na hindi at ibinunyag na habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang maging isang malaking manok ang batang babae. Dahil walang naniwala sa kanya maging ang mga kamag-anak ng kanyang kaibigan, nasaksihan ni Agatha kung paano inilagay si Alice sa chicken coop kasama ng ibang mga hayop, at araw-araw niya itong pinupuntahan para dalawin. Nalilito, tinanong ni Charlie kung ano ang nangyari pagkatapos noon at kung umalis na ba ang witch matapos nitong sirain ang buhay ng batang babae. Ngunit sinabi ni Agatha na walang witch ang tuluyang umaalis sa buhay ng kanyang mga biktima. At nang mapagtanto niya ang kanyang nasabi, agad niyang naisip na nasa matinding panganib ang kanyang apo. Mabilis na tumakbo ang matanda papunta sa kanyang secret room at matapos magsagawa ng ilang rituals gamit ang kanyang makukulay na quartz crystals,
Agad niyang sinabi na oras na para umalis sila. Nang marinig iyon, labis na nalito si Charlie at tinanong kung saan sila titira. Habang nag-iimpake ng kanilang mga gamit, sinabi ng babae na tatawagan niya ang kanyang pinsang si Est at ipapabok ang isang kwarto sa isang luxury hotel kung saan mahigit 30 years na itong manager, dahilan para maging pinakasikat itong resort sa Alabama. Bukod dito, sinabi rin ni Agatha na sa lugar na iyon ay puro mayayaman at importanteng tao lamang ang naroon kaya magiging ligtas sila dahil ang mga witch ay mga mahihirap at nakakalimutang bata lamang ang pinupuntirya. Kaya agad na bumiyahe ang maglola papunta sa hotel at habang nasa daan, ipinaliwanag ng babae ang tungkol sa pag-iral ng mga witch convention sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, lahat ng witch sa buong mundo ay pinamumunuan ng dakilang witch queen, ang pinakamakapangyarihan at pinakamalupit na kontrabida na nabuhay kailanman. Sa sandaling iyon, napansin ni Agatha na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. At matapos sabihin sa kanyang apo na itago si Daisy sa bulsa nito, nagtungo sila sa lobby kung saan sinalubong sila ni Mr. Stringer, ang kasalukuyang manager. Bago umakyat sa kanilang kwarto ang kanyang mga bisita, nagpasalamat ang lalaki sa pagbisita nila sa kanyang hotel at sinabi kay Charlie na sana ay mag-enjoy ito habang nananatili roon. Pagkasakay ng maglola sa elevator, isang malaking grupo ng mga babae ang dumating sa lobby at agad silang sinalubong ni Stringer. Nagulat siya nang may isang pusa na tumalon mula sa likod ng isa sa kanila. Kahit nalilito, pilit pinanatili ng manager ang kanyang composure at ipinaliwanag na hindi pinapayagan ang mga hayop sa hotel. Ngunit hindi siya pinansin ng babae at sa halip ay tinanong kung ano ang gagawin niya kapag may natagpuan siyang daga na nagtatago sa kanyang hotel. Sumagot ang lalaki na agad niyang aaksyonan ang hayop sa lalong madaling panahon. At nang marinig iyon, nagtawanan at natuwa ang mga babae sa kanyang sagot dahilan para lalo pang malito si Stringer. Sa kanilang kwarto, pinag-usapan nina Agatha at Charlie ang hitsura ng mga witch, at ipinaliwanag ng matanda na bukod sa wala silang buhok at kailangang magsuot ng wig, hindi sila tunay na babae kundi mga demon na nagtatago sa anyo ng tao. Dahil dito, may mga marka at peklat ang mga nilalang sa paligid ng kanilang mga bibig. At kahit subukan pa nilang takpan iyon gamit ang makeup, posible pa rin itong makita. Bukod dito, sinabi ni Agatha na kayang maamoy ng mga witch ang mga bata kahit mula sa napakalayong distansya kaya lalo pang natakot ang binata. Sa kabila nito, tiniyak ng babae na magiging ligtas sila sa hotel dahil walang witch ang makakahanap sa kanila roon. Kaya naghanda ng matulog ang maglola nang hindi man lang napapansin na pinagmamasdan sila ng posang bumalik sa kanyang amo. Sa sandaling iyon, nabunyag na ang mga bagong bisita ay walang iba kundi isang grupo ng mga witch. At matapos marinig ang gustong sabihin ng kanyang pusa, umupo ang nilalang sa sofa habang pinagmamasdan ang kanyang demonic na mukha sa salamin. Kinaumagahan, naghanda si Charlie ng almusal para sa kanyang lola. At para magkaroon ng kasiyahan ang bata, sinabi ni Agatha na lumabas ito at e-enjoy ang araw nito. Ngunit sinabi ng binata na gusto niyang magsanay kasama ang kanyang daga dahil nais niyang maturuan ito ng ilang tricks. Nang marinig iyon, pumayag ang kanyang lola sa ideya at agad na umalis ang excited na binata para maghanap ng tahimik na lugar kung saan niya masasanay si Daisy. Habang naghahanap, nakasalubong ng bata si Bruno at habang pinapanood nito ang daga ng bago niyang kaibigan, bigla siyang nagulat ng kanyang ina. Nang mapansin ng babae na muli na namang nagkalat ng candy ang kanyang anak, agad niya itong pinabalik sa kwarto para maglinis. At nang muling maiwang mag-isa, pumasok si Charlie sa isang lugar na mukhang auditorium. Bago pa niya masimulan ang training ni Daisy, nakarinig ang binata ng paparating na grupo ng mga tao kaya mabilis siyang nagtago sa ilalim ng stage. Kasabay nito, pumasok sa auditorium ang hukbo ng mga witch na nakadisguise kasama si Stringer na nagbabala sa kanila na mag-ingat at huwag magdulot ng anumang sunog dahil iisa lamang ang entrance at exit door ng lugar na iyon. Ngunit hindi pinakinggan ng mga nilalang ang manager at sa oras na makaalis ito, agad nilang nilock ang pinto mula sa loob. Inanunsyo ng leader na hindi na nila kailangang isuot ang kanilang mga disguise at inutusan ang lahat ng witch na tanggalin ang kanilang gloves, sapatos, at wigs. Kaya tuluyan nilang inalis ang kanilang mga disguise at nagsimulang matakot ng sobra si Charlie nang malaman niyang nakakulong siya kasama ng mga halimaw na iyon. Sa sandaling iyon, sinilip ng bata ang leader mula sa isang siwang sa stage at napagtanto niyang ito mismo ang dakilang witch queen. Ngayong sila na lamang at wala ng mga disguise, ibinunyag ng leader na labis siyang nadidiri matapos niyang makita ang daan-daang batang naglalaro sa beach noong umagang iyon. Pagkatapos ay sinabi ng Grand Queen na para matapos na ito minsan at magpakailanman,
kailangan nilang lipulin ang lahat ng bata sa buong mundo. At nang marinig ang planong iyon, isa sa mga witch ang nagtanong kung paano nila iyon gagawin. Dahil sa galit, agad winasak ng leader ang kanyang tauhan gamit ang electric attack dahilan para maging bato ito bago tuluyang mabasag. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ng witch na napakasimple lamang ng kanyang plano dahil ang kailangan lang nilang gawin ay gamitin ang ilan sa kanilang pera na nasa room 666 at magbukas ng candy store sa bawat lungsod sa buong mundo. Sa pamamagitan ng mga bagong tindahang iyon, ang mga nilalang ay magbebenta lamang ng pinakamataas na kalidad ng candy at lalagyan nila ito ng formula number 86 na kayang gawing daga ang kahit sinong bata sa loob lamang ng maikling panahon. Excited, agad na pumalakpak ang lahat ng witch sa plano ng Great Queen na ibinunyag na ilang minuto pa lamang ang nakakaraan ay may nakita siyang batang walang tigil sa pagkain ng chocolate kaya nagdesisyon siyang gamitin ito bilang unang test sa kanyang bagong plano. Ipinaliwanag ng witch na binigyan niya ang binata ng candy na may lamang Formula 86 at pinapunta ito sa auditorium makalipas ang ilang minuto. Dahil dito, masisiyahan ang lahat ng witch sa kanilang unang biktima mula sa hotel at sabay-sabay nilang pinalakpakan ang Great Queen habang lumilipad ito sa buong silid. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, biglang nakaamoy ng kakaiba ang nilalang at lumapit sa stage habang ginagamit ang kanyang napakalalaking butas ng ilong para matukoy kung saan nanggagaling ang amoy. Dahil naniniwala siyang may nagtatago sa ilalim ng platform, agad itinapon ng witch ang stage ngunit wala na roon si Charlie. At sa mismong sandaling iyon, dumating si Bruno. Nang mapansin ang pagdating ng bata, inutusan ng Grand Queen ang kanyang mga tauhan na isuot muli ang kanilang mga disguise. At nang maging handa na ang lahat, binuksan nila ang mga pinto habang tinatanong ni Bruno kung nasaan na ang chocolates na ipinangako ng babae. Ngunit ang lahat pala ng iyon ay isang bitag lamang. At matapos siyang ikulong sa auditorium, pinanood ng mga witch ang pagbabago ni Bruno na nabiktima na pala ng sumpang dala ng chocolate na kinain niya kanina. Dahil dito, naging isang maliit na daga ang binata. At habang pinapanood ang eksena mula sa loob ng ventilation system, desperado si Charlie. Sa sandaling iyon, sinabi ni Daisy na tutulungan niya ito at mabilis siyang tumakbo papunta kay Bruno dahilan para tuluyang malito si Charlie nang matuklasan niyang nakakapagsalita pala ang hayop. Ngunit bago pa sila makatakas, naabutan ng Grand Queen ang tatlo sa ventilation shaft. Agad nitong hinila palabas si Charlie mula sa duct at nilagyan ng Formula 86 ang kanyang tenga dahilan para maging isang maliit na daga rin ang bata. Pagkatapos noon, hinawakan ng Grand Queen si Charlie gamit ang kanyang mga daliri at inutusan ang kanyang tauhan na durugan ito gamit ang isang malaking martilyo. Ngunit hindi hinayaan ni Daisy na mangyari iyon kaya kinagat niya ang witch dahilan para makatakas si Charlie sa ventilation outlet. Desperado, mabilis na tumakbo ang tatlong daga sa loob ng mga tubo habang hinahabol ng mga kamay ng Great Queen. At bago pa sila mahuli, nahulog sila sa isang butas dahilan para masugatan ang mga daliri ng nilalang sa umiikot na fan. Matapos bumaba ng ilang metro sa loob ng mga tunnel, sinabi ni Charlie na kailangan nilang hanapin ang kanyang lola dahil si Agatha lamang ang may sapat na kaalaman tungkol sa mga daga at maaaring makatulong para maibalik sila sa dati. Bukod dito, tinanong ng binata kung isa rin bang bata si Daisy at sumagot ito ng oo dahilan para hindi makapaniwala si Charlie. Sa kabila nito, nagpatuloy ang tatlo sa pagpunta sa kwarto ng lola ni Charlie. At matapos nilang magtulungan para mapindot ang doorbell, nagulat sila ng cleaning lady na agad nagtangkang hampasin sila gamit ang kanyang walis. Sa sandaling iyon, binuksan ni Agatha ang pinto dahilan para makapasok ang grupo sa loob ng kwarto at makatakas mula sa empleyada na takot na tumakbo sa hallway. Mabilis na nakipag-usap si Charlie sa kanyang lola at nang mapansin ni Agatha na naging daga ang kanyang apo kasama si Bruno, labis siyang nasaktan. Maya-maya, dumating si Daisy at matapos ibunyag na Mary pala ang tunay niyang pangalan, sinabi niyang ginawa rin siyang daga ng isa sa mga nilalang matapos siyang makatakas mula sa kanyang orphanage. Pagod na sa lahat ng nangyayari, sinabi ni Agatha na kailangan nilang humanap ng paraan para pigilan ang mga witch sa pagpapatuloy ng kanilang plano. Nang marinig iyon, ibinunyag ni Charlie na ang kwarto ng Grand Queen ay nasa ibaba lamang nila at sinabi niyang maaari siyang dumaan sa bintana para nakawin ang Formula 86. Kapag nakuha niya iyon, kailangan siyang hilahin pabalik ng grupo. At kapag nasa kamay na nila ang potion, maaaring subukan ni Agatha na gumawa ng antidote para maibalik sila sa normal. Samantala, pinapanood ng Grand Queen ang beach mula sa kanyang balcony. At nang mapansin nilang inilalagay ng witch ang potion nito sa loob ng ice bucket, naghanda na silang isagawa ang kanilang plano. Sa sandaling iyon, tinawag ang nilalang para samahan ang iba pa nitong mga tauhan. At nang maiwang walang laman ang kwarto, mabilis na bumaba si Charlie gamit
ginamit ang woolen rope ng kanyang lola at matagumpay na nakalapag sa ibabang palapag. Nang hindi nagsasayang ng oras, agad niyang ninakaw ang isa sa mga potion mula sa ice bucket. Ngunit bago pa siya makaalis, bumalik ang Grand High Witch at nagsimulang maglagay ng napakaraming pera sa loob ng isang malita. Gustong makatakas ni Charlie dala ang formula bago pa siya mahuli kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa wool basket ng kanyang lola, ngunit naharang siya ng nilalang na humawak sa bagay na iyon. Lumabas si Agatha sa balcony at nagkunwaring aksidenteng nahulog ang kanyang litang. Nang makita ng Grand High Witch ang babae, pakiramdam nito ay parang kilala niya ang mukha ni Agatha, ngunit bago pa niya ito maalala, narinig ng witch ang pagtunog ng kanyang doorbell. Dahil naiinis, binitiwan ng babae ang bagay dahilan para makabalik si Charlie sa kanyang lola. At nang buksan niya ang pinto, nadatnan ng witch si Stringer na may dalang cage para sa kanyang pusa. Mabilis na pumasok ang hayop sa loob ng cage at humiga roon para magpahinga dahilan para matuwa ang manager dahil nagustuhan daw ng pusa ang regalo nito. Galit na galit, inutusan ng witch ang manager na umalis at bilang parusa sa ugali ng kanyang pusa, sinabi niyang ikukulong niya ito roon habang buhay. Sa kanilang apartment, sinubukan ni Agatha na gumawa ng antidote mula sa composition ng Formula 86. Ngunit kahit gamitin pa niya ang kanyang pinakamalalakas na essences, hindi pa rin siya nakagawa ng sapat na malakas na solusyon at tuluyang naging maitim ang likido. Nalungkot ang babae at humingi ng tawad dahil hindi niya sila matulungan. At sinubukan naman siyang aliwin ni Charlie sa pagsasabing nag-e-enjoy siya bilang isang daga dahil hindi na niya kailangang pumasok sa school at pwede pa siyang manatili kasama ng kanyang mga kaibigan. Bukod dito, sinabi rin ng bata na maaaring tumira sina Mary at Bruno kasama nila. At pumayag naman si Agatha sa ideyang iyon. Gayunpaman, sinabi ni Mary na kailangan nilang humanap ng paraan para pigilan ang mga witch sa pagtupad ng kanilang masamang plano. At doon nagkaroon ng ideya si Charlie. Ipinaliwanag niya na maaari siyang pumasok ng palihim sa kitchen para sirain ang pagkain na ihahain mamayang gabi at ibuhos ang Formula 86 sa pea soup ng mga witch. Kaya dinala ni Agatha ang kanyang apo sa isa sa mga lagusan ng tubo at umalis para subukang kausapin ang mga magulang ni Bruno. Sa mga estant ng kitchen, gumamit si Charlie ng isang utensil para matumba ang bote na tahimik na nahulog sa loob ng malaking kaldero ng soup. At matapos niyang magawa ang kanyang bahagi ng plano, agad siyang umalis sa lugar. Ang hindi alam ng bata ay nakita pala siya ng isa sa mga empleyado na agad nag-utos na tawagin ang exterminator sa lalong madaling panahon. Sa lobby, ipinakita ni Agatha si Bruno sa kanyang mga magulang ngunit hindi sila naniwala sa kanya. At bago pa makapagsalita ang bata, mabilis silang tumakbo habang sumisigaw sa matinding takot. Kahit hindi niya sila nakumbinsi, muli pa ring nakasama ng grupo si Charlie. At nang hindi nagsasayang ng oras, nagtungo ang babae sa dining room kasama ang mga daga at nakita nilang inihahain na ang kontaminadong soup sa lahat ng witch sa hall. Sa sandaling iyon, lumapit si Stringer at sinabing gusto niyang makausap si Agatha habang tinatanong kung may mga daga ba itong itinago sa kanyang bag. Sa pagtatangkang linlangin siya, sinabi ng babae na napakalaki ng binayad niya para sa kanyang pananatili roon kaya hindi siya dapat tretuhin ng ganoon at nagsimula siyang sumigaw habang inaakusahan ang manager na gusto lamang siyang palabasing may kasalanan para matakpan ang maruming kondisyon ng hotel. Nang marinig ang mga akusasyong iyon, napahiya si Stringer at matapos humingi ng tawad sa kanyang bisita, inutusan niya ang isa sa mga butler na bigyan si Agatha ng mesa sa lounge kaya nagdesisyon itong umupo malapit sa exit. Pagkatapos noon, dumating ang Grand Queen at umupo kasama ng iba pang mga witch na nagsimulang kumain ng kontaminadong soup. Sa sandaling iyon, napansin ng leader ng mga witch si Agatha sa kabilang bahagi ng hall at nilapitan ito habang sinasabing naaalala niya ito bilang kaibigan ni Alice, ang batang babaeng matagal nang kinuha ng Reyna. Nang mapagtanto ni Agatha na ito nga ang witch na sumira sa buhay ng dati niyang kaibigan, agad siyang nagalit habang sinimulan naman siyang kotsain ng Grand Queen. Ngunit biglang naputol ang kanilang usapan nang magsimulang maging daga ang ilan sa mga witch at sinamantala ng tatlo ang destruction ng leader para nakawin ang susi sa kanyang kwarto. Dahil dito, parami ng parami ang mga witch na naging daga sa buong hall dahilan para matakot ang lahat ng bisita na desperadong tumatakbo habang kalmadong pinapanood lamang ni Agatha ang nangyayari. Galit na galit sa nangyayari, nagsimulang sirain ng mga nilalang ang lahat ng gamit sa paligid. Kasabay nito, dumating ang lahat ng cop para atakihin sila dahilan para magkaroon ng matinding kaguluhan sa buong hall. Sa sandaling iyon, si Zelda na sinusubukang durugan ang sarili niyang mga kasama ay bigla ring nagbago at bumagsak sa ibabaw ni Stringer na nagpanik matapos makagat sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Para manatiling ligtas mula sa kaguluhan, nagdesisyon si Agatha na umalis sa hall kasama ang tatlong daga at sabay-sabay silang pumasok sa kwarto ng
Great Queen. Mabilis na nagtipon ang grupo para sirain ang lahat ng bote ng Formula 86. At nang mapansin nilang may isang potion na nahulog si Agatha sa ilalim ng kama, mabilis na tumakbo ang tatlo para kunin ito. Ngunit habang ginagawa nila iyon, napansin nilang naabutan na pala sila ng Grand Queen. At bago pa makapagtago si Agatha, nagulat siya ng witch na agad naghanda para patayin siya gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit hindi hinayaan ng mga batang daga na mangyari iyon. Habang naglalagay sina Mary at Bruno ng mousetrap sa paanan ng halimaw, mabilis namang tumalon si Charlie papunta rito. Dahil sa matinding sakit sa kanyang mga paa, desperadong napasigaw ang Great Queen. At dahil dito, nagawa ni Charlie na may hagis ang bote diretso sa lalamunan ng nilalang na agad nalunok ang buong likido. Ilang segundo lamang ang lumipas, mabilis na lumipad pataas sa kisame ang leader ng mga witch at matapos bumangga roon, mabilis siyang naging isang daga. Dahil dito, bumagsak ang mga damit ng witch sa ibabaw ni Charlie at mabilis naman siyang nailigtas ng kanyang mga kaibigan. Ngunit bago pa sila makaalis, napansin ng tatlo na naging kakaibang uri ng daga ang Grand Queen na may mas malaki at mas malakas na katawan. Sa matinding takot, sinubukan ng mga bata na tumakas sa ilalim ng kama dahilan para ma-activate ang lahat ng mousetrap sa paligid nila. At nang makarating sila sa kabilang side, naipit ang buntot ni Bruno sa isa ng trap dahilan para mahuli siya ng witch, ngunit hindi iyon naging sapat dahil mabilis na ikinulong ni Agatha ang dambuhalang daga sa loob ng isang glass bucket. Pagkatapos noon, ibinigay ni Charlie sa kanyang lola ang susi sa malite ng witch at namangha si Agatha sa sobrang dami ng perang naipon ng nilalang. Bukod dito, nakakita rin si Agatha ng isang libro na naglalaman ng mga address ng lahat ng witch sa buong mundo kasama ang napakaraming stock ng Formula 86. Excited na sinabi ni Charlie na gamit ang lahat ng resources na iyon, magagawa nilang hanapin ang lahat ng witch na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo at gawing daga ang mga ito para manatiling ligtas ang mga bata. Dahil sa planong iyon, lalo pang na-excite si Agatha. Ngunit bago sila umalis, napansin niya ang pusang nakakulong sa balcony at nagkaroon siya ng ideya. Kaya nagdesisyon ang babae na palayain ang hayop mula sa cage nito. At nang mapagtanto ng pusa na may pagkakataon itong makapaghigante sa masamang daga, agad itong lumapit dito. Agad umalis si Agatha kasama ang grupo ng mga daga. Kinaumagahan, bago sila tuluyang umalis, muli nilang sinubukang kumbansihin ang ina ni Bruno ngunit patuloy lamang itong sumisigaw. Kaya nagdesisyon silang manatili na lamang si Bruno kasama nila. Dahil dito, nagsimula ng maglakbay ang tatlong bata sa iba't ibang bahagi ng mundo habang tinutugis ang lahat ng witch na kanilang nakakasalubong sa daan. Kaya ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? I-comment mo sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Yeni Gamban, Chara May Dante, Ander Ana from Mambugan Sir Una, Choi Yen from Bogobungan Leon D. Postigo, Danny Boy from Calasiao Pangasinan, Donard De Los Santos from Alicia Bohol, Pagjing Vlog from Numancia Aklan, Marcus Joseph Salients from Bacol Cavite, Vince Alolor Asian Pacboy from Bohol, at Wilfredo Bea from Bulacan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.